Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Senator Ping Lacson sa kanyang official Facebook page 20 minutes ago. Tungkol ito sa di umano'y fake na affidavit ni Master Sergeant Gutesa. Dito, mystery behind the Gutesa affidavit. Makakatulong ang Manila Regional Trial Court para lutasin ang misteryo sa kontrobersyal na affidavit ni Orly Gutesa, ang surprise witness sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes, ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ito, isinare din niya yung post niya sa X, o dating Twitter. Sabi niya, the Manila RTC can help unravel the mystery behind the now famous Gutesa affidavit, since part of the executive judge's function is to investigate violations relating to notarized documents within its jurisdiction. Ito na, may question siya. Was he just made to sign a prepared affidavit that he read during the committee hearing? And by whom? Ayun, medyo may patama na ito. Sa opinion ko lang ito, itong mabigat itong last question niya. Was he just pinapirma lang ba siya ng prepared affidavit para basahin sa committee hearing? Sino ang nagpapirma sa kanya? Parang ganon. So, ito na ngayon, may mga nag-aakusa kay Senator Marcoleta na siya ang nasa likod lahat ito. Siya lahat. Nagpaliwanag si Senator Marcoleta sa programa niya sa Net25. Wala daw siyang kinalaman doon sa pagpirma ng affidavit sa notary public. Ako, naniniwala ako sa salaysay niya. Depende na kasi sa may mga tao na ngayon na hindi naniniwala kay Senator Marcoleta. Ako, naniniwala. Yung kanyang opening statement bago nagsalita na tinawagan siya ni dating Congressman Mike Defensor na may magsasalita. Pinunta niya, binasa niya ang affidavit. Okay naman, sabi niya, kung interesado kayo, panotaryo ito. Punta kayo sa notary public at punta ka bukas sa pagdinig at ipapakilala kita. Yun. So, yung mga nagdududa na gawa-gawa lang ito ni Senator Marcoleta, ito yung kanyang, lalo na sa abogada, na nag-deny na hindi niya perma. So, sabi ni Senator Marcoleta, posibleng hindi nga siyang pumirma. Kasi ang kalakaran sa buong Pilipinas, naranasan ko na ito. Pagkuha ko ng mga ganyang sworn affidavit, halos walang abogado na nakikita ko. Secretary lang, authorized, pirmahan. I-record na yung mga doc number, series number, license number. Nandun na yun. Then pirma. Alis na rin ako. Wala akong nakikitang abogado. So, posible nga hindi nga pinirmahan ng abogada dahil sekretarya lang ang nagpirma. Kaya sabi ni Senator Marcoleta, ipapasubpuena yung notarial office na yon, dadalhin yung libro. Yan, magkakaalaman na. Kaya, ganito rin ang sinasabi ni Senator Lacson, the Manila Regional Trial Court can help. I agree. Kasi itong abogada na ito, notarial office na ito, kumuha siya ng permit o lisensya sa korte. Ito, Manila Regional Trial Court.
So magkakaalaman na. Nagpahayag si Congressman Toby Chanco, sabi niya, imposibleng ipeke ni Gutesa yung affidavit niya kasi paano niya makukuha yung lisensya ng abogada o abogado? Paano niya makukuha yung document number, series number, mga nomino? Paano niya makukuha? Paano siya makakakuha ng dry seal? Ang maganda, CCTV camera para makita kung pumasok siya doon o hindi. Sabi ni Congressman Toby Chanco, narinig daw niya, hindi na niya papangalan, nasira daw ang CCTV camera ng notarial office na yun. Meron din daw malaking convenience store, sikat na convenience store sa harap, nasira din daw ang CCTV camera. Ano ba yan? Coincidence? Sabay na nasira. Kasi yun naman yung mga ebidensya kung pumasok ba si Sergeant Gutesa sa loob ng ano. Anyway, lalabas at lalabas ang katotohanan. So sige, Manila Regional Trial Court, makialam. Or, ang Senado mismo, ipasupwe na. Yun ang hamon ni Senator Marcoleta. Pagpalaki nyo nan, ipapasupwe na yan at madidisbar yung abogada na yan. Nako. Yung practice na sekretarya lang ang pumipirma, parang yun ang nakasanayan. Kailang ano daw yun? Not allowed. Kailangan, kung magpanotaryo ka, haharap ka mismo sa abogado para mapatunayan na ikaw yung tao na yun with your ID and everything. Kaya lang, hindi na nangyayari yun. Kasi, parang, nakasanayan na lang. But, it can be a ground for disbarment ng abogado. So, excite na itong mga kaganapan nito. Okay. Edson Siargao, sabi, pag si Romualdez ang nadawit, todo kontra ka Lacson. Bakit? Anong meron? Matanong lang namin, ha? Okay. Prose Bautista, you are investigating the corruptions. Don't withhold the truth. Sayang, Miriam Cardina, sayang, I put my trust in you to unravel the truth. I am having doubts now. Bigyan natin ng pagkakataon si Senator Lacson. Ako okay lang ito na yung Manila Regional Trial Court will clear the issue. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. So karon mo napud ni ang mag-atop karon didto. So ayang tabangan ang iyang gisuon. Pag tinabanga sila sa pag-atop sa iyang balay sa iyang gisuon. So ano ang itsura sa yang yes o aron lang ulan o doon na kayo. So tagaan man si Piero. So si Kuya mo ni ang yang balay nga tulo na gid kaayo. So atong karon kung pila na katuig Kuya ang imong balay? 7 years na ni. So 7 years na sa tuluan na UDI. So naanay mga bangag gyud kay 7 years na og gipang sapahan lang og sako og cellophane. So makita gyud nato nga kuan na gyud buslot kung ulan. So tuluan na gyud siya. So na kay anak Kuya, pila ka buki mong anak? 2 ang anak. So duhay mong anak. Sige Kuya. So matagaan man kagyero, so makaatop na gid ka. Oh, makatop na gid ko. Salamat kay sa Ginoo nga og salamat sa Ginoo sa naginabang ani. Dagan pag Ginoo matagaan. Sige.
karon human na gyud og autopsy kuya. So napulihan na gyud ang daot nga yeros. Salamat sa kuan atong labaw nga gawom nga si Gusto. O salamat usab sa nagtan-aw ning video. O sa nagatag ani. Dako kay ko salamat sa inyo no. Okay, sige, salamat po kuya.